Mami overload sa Quiapo. May patwalya na, may pa-ribs pa. Mali mo yung customer mo para bumalik-balik. Sakasarapan mo yung luto mo. Happy crush lang noon, ka-forever na ngayon. Ewan ko ba, very athletic, guwapo pa, tapos mataas. So, yan talaga yung type. Kasi kapag naghahanap ka ng happy crush, yun talaga. Kakaibang fiesta sa Cagayan, idinaan sa Kamayan. Math wizard na minsang nakulong, proud engineer na ngayon. Ang success lang makakamit kapag nagpursige ka at hindi ka mag-quit. Relax muna ngayong Sabado. Magandang gabi. Ako po si Vicky Morales. Mami overload sa Quiapo. May tuwalya na, may ribs pang kasama. Ang nasa likod daw nito, isang batang ama. Natatakam na ba kayo? Ito ang swak na pampabusog at pampainit ng sikmura. E ano pa ba? E di ang trending mommy overload, perfect ngayong tag-ulan. Ito raw ang legit na mura pero hindi tinipid. Sa halagang 100 to 150 pesos kasi, may overload mommy ka na. May toppings na spicy ribs, pata at lechon kawali ka pa. At kung gusto mo ng mas bigatin, pwedeng pagsamahin. Tikman ang nag-uumapaw sa toppings na mami dito sa Quiapo sa Maynila. Ang pasimuno raw ng pinagkakaguluhang mami overload ngayon, ang 17 taong gulang na si Justin. Kasi yung iba mami, di ba, puro beef lang, na laman lang talaga. Yung sa amin kasi ma'am, may pata, saka may spicy ribs, naluto na talaga, saka may lechon. Si Justin, dati na rin daw talagang nahilig sa pagnenegosyo. Bata pa nga lang daw siya nang magsimula siyang magtinda noon ng mga tsinelas. Mura namin kasi binibenta yung dati, 150 lang. Sa dami ng gumaya, naging matumal, wala, nagpalit kami ng tinda. First-timer man daw sa food business industry, naniniwala raw si Justin sa sarili. Lalo pa at nagmula naman daw siya sa pamilya ng magagaling magluto. Pasalamat ako kasi masipag ang anak ko. Gusto ko lahat ng gawain, kaya niyang gawin sabay-sabay para sa hanap buhay matuto siya. Hindi na nga raw akalain ng Mommy King na si Justin na ang kanyang bersyon ng Mami ay magte-trending. Masaya naman kasi nakikilala, saka pinupuntahan. Yung pinagkaiba po ng mami namin sa ibang mami, ma'am, authentic yung sabaw, saka hindi siya yung malapot. Isa pa, ma'am, yung mga sangkap namin, hindi siya yung basta pinakuluan lang, may mga timpla. Pero si Justin, hindi lang daw basta natripang magnegosyo ha. Kumakayo daw kasi siya para sa isang tao na binubuhay niya. Bakit daw ako nagtinda? Sabi ko kailangan kasi may anak na. Yun. Doon nila nalaman. 1 taon na mahigit. Wala akong pagsisisi ron. Naglalakad na siya, ma'am, saan nakapagsalita na. Nakapagturo na rin. Sobrang kulit na rin. Ang pagiging batang ama ng araw niya, ang isa sa rason kung bakit todo-todo ang kanyang pagsusumikap sa buhay. Yung pag-aaral, yun ang pinag-aandaan ko. Nagsusumikap man, hindi rin daw maiwasan na may ibang tumataas ang kilay sa pagiging batang ama niya. Pero ang ating Mommy King, hindi raw nagpa-apekto sa mga negatibong komento. Lumalaban lang para buhayin ang kanyang anak. At ang tanging dasal niya para sa anak? Lumaki ng maayos, walang problema, walang sakit. Saka lumaki siya na may takot sa Diyos at kontento sa buhay. Salamat sa pagiging masipag. Dagdagan mo pang tiyaga para sa hanap buhay, para sa anak mo, para sa mga pangarap natin na sa negosyo. Sana umunlad. To see is to believe, mga kapuso. Ang content creator at food vlogger na si Marky Bap. Alam niyo po kung nasan yung mami? Mami, nasa bahay po. Sumugod sa Quiapo para masampulan kung pasok sa kanyang panlasa ang trending mommy overload.
Hi mga kapuso! Marky Bob here, ang inyong pambansang rater. Ngayon, samahan nyo ko tikman yung nagva-viral at paborito nating lahat na Mami. Let's go! Pero bago ang tikiman, Ma'am, sir, pata mami, pata siomay. Bili na po kayo, pampaganda. Dalawang rice. abay, nakitinda pa itong si Marky Bob. Noodles po. Tansya-tansya din. Dami. Ayan, yan. Oh. Lagyan ng gulay sa gilid. Sige pa po. Oh, sige. Tapos pata, Isang pata. Grabe naman yung pata na yan. Gibabaw. Tapos ito sabaw. Ayan, yan. Minute mo to. Kaya lang. Sanay ako. Wow. Kasha pa. Sige, basta kasha. Anli sabaw yan. Nakakatuwa naman dito. Madam, here's your Mami served with pata part. Alam, nag-English ang arte. Ayan po. Anli po yan, madam, ha? Isang kanin. Isang kanin? Nasaan yung kanin? Nasa-stress. O diba? Loaded na sa sandamakmak na sangkap, dagdagan mo pa ng umuusok na init ng malasang sabaw, kaya ang resulta, winner na Mami Overload. Ang punong hurado natin for today, hindi pwedeng hindi ito sampulan. Ayan na siya, be. Papagay yung kita natin, Lord. Hello. In fairness naman dito, consistent na malinamnam. Light lang siya, manipis yung pinakasabaw niya. Nung nilagyan ng sarsa, para siyang kumapal in a way na nagsastuck yung lasa sa pinakalikod ng dila mo. Yung pagka-umami niya, umami rich. Yun ang pinaka-perfect description. Sa sarap na hatid nitong Mami Overload, Pata Mami, Pati Mami. itong si Marky, ganadong nagtawag na rin ang mga customer. Oy, kumain ka dito. Hala, Mando. Kamusta naman yung lasa sa'yo? Okay naman, masarap. Solid na solid. Single ka. Charot. 1 to 10, anong rating niyo po sa pagkain dito? 10. O, lagyan niyo pa ng extra pata. Ay, ito na po. Dinala na po. 10 out of 10. Aba, talagang winner itong Mami Overload sa panlasa ng madla, ha? At ito pa ang good news. Ang kita raw nila, umaabot ng 15,000 hanggang 20,000 pesos, lalo na kapag weekend at marami ang nagsisimba. Si Justin, may pangarap din daw sa kanilang munting negosyo na kanyang pagsusumikapan. Lumaki, ma'am. Magkaroon ng sariling restaurant. Mali mo yung customer mo. Yun. Para magbumalik-balik. Sa kasarapan mo yung luto mo. Kung para sa iba, dagdag kita ang negosyo, para kay Justin, ang bawat mangkok ng Mami na naibebenta niya, isang hakbang para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Like mother, like daughter, ang mag-ina kasi, parehong naging the one, ang dating happy crush lang nila. Mga kapuso, may happy crush din ba kayo? Yung bang kahit sa malayo mo lang matanaw, makukumpleto na ang iyong araw? Naks naman! Sige na nga at kiligin tayo sa kwento ng pag-iibigan nitong dalawang magkasintahan. Sa viral post na ito, ibinida ni Rizel ang simpleng love story nila ng boyfriend na si Nikos, na nagsimula lang daw sa happy crush. Na makalipas ang ilang taon ay nauwi sa totohanan. Pero teka, ang kanilang kwento, parang copy-paste daw sa love story ng mga magulang niya. Ang mga magulang daw niya kasi, nagsimula rin daw sa simpleng crush. Freshman year daw nang unang mapansin ni Rizel si Nikos. Ang building daw kasi ni Nikos, nadadaanan niya noon papunta sa building ng sariling department. I would notice him kasi palagi kasi siyang nasa labas ng classroom niya. Ewan ko ba, very athletic, gwapo pa, tapos mataas. So, yan talaga yung type. Kasi kapag naghahanap ka ng happy crush, yun talaga eh. Kung sa classroom noon inaabangan ni Rizel si Nikos, ang ina naman niyang si Desiree,
Sa library raw inaabangan ang kanyang ama nung estudyante pa sila. Tuwing umaga, pumupunta kami sa library. Ito, nakikita ko talaga, kumbaga, nakuha yung attention ko kasi para sa akin, ang gwapo niya, ang linis-linis. Tapos ayun, naging crush ko siya. Hanggang sa ang dating paabang-abang at pasulyap-sulyap ng mag-ina, nauwi na raw sa isang seryosong crush. Kahit wala po akong kailangan naman doon sa part ng building nila, talagang dumadaan talaga ako para lang makita siya. At napakalayo pa ng building namin. At tulad na nga ng anak, kilig to the max din si Desiree sa tuwing makikita niya si Arnel nung high school. Tuwing umuwi kami, pag nakita ko siya, sumisigaw ako, nakita ko na ulit yung crush ko. Magkaiba mang mga taon, pareho rin ang heartbreak ang mag-ina. Dahil ang lihim na pagtingin nila noon, nanatiling lihim ng ilang taon. Ang mga crush kasi nila, parehong may mga nobya na. Mayroon akong pagtingin sa kanya. Pero problema doon, may syuta ako dati. So, hindi ako forma sa kanya. Natapos man ang 4 na taon sa high school, hindi naman nagsara ang pinto ng pag-ibig sa kanila. Tila na nga naging mapaglaro ang tadhana dahil ang mga magulang ni Rizel muling nagkita at nagsimulang magligawan. Habang ang simpleng reto naman ng kaibigan ang naging susi sa hindi inaasahang muling pagtatagpo ni Rizel at Nikos. Name niya, Vince Nicolas Catag. Tapos sabi ko, sandali lang, parang familiar yung name. Vince Nicolas Catag. Tapos sinearch ko agad sa phone ko. Tapos chinek ko, oh my gosh. Sabi ko talaga, ito yung happy crush ko. Tapos sabi ko kay Jana, ibigay mo sa kanya yung name ko kasi gusto ko yun makachat, ganon, ganyan. I stalked her Facebook profile and then I liked her face. Nagandahan ako sa kanya. Then yun, nag-chat ako. Feel ko, type ko siya. Then pagka-chat namin, ka-vibes ko din siya. Well, yun. Yung gusto ko na agad siya. Yung iba? Wala nang iba. Ikaw lang. Pero dahil bata pa, palihim muna ang ligawan ng dalawa. Lalo na't si Rizel, mayroong kasunduan sa kanyang mga magulang. I feel like it was just a matter of, I don't know, like parents' instincts that they finally noticed nga I'm already seeing someone. Hindi ko talaga alam paano react yung papa ko kasi talaga yun. Kapag nalaman niya na may nanliligaw na po sa akin, baka anong masabi niya. Nalaman mang strikto ang mga magulang ni Rizel, hindi raw nagpatinag si Nikos at buong lakas na humarap sa kanila sa ngalan ng dalagang napupusuan. 7 kilometers away from the town. Yung sa amin kasi medyo bukid. Tapos noon ang hirap pa yung daanan. Kaya pupunta talaga siya kahit ang hirap. Dahil minsan din daw nilang napagdaanan ang pagbo-boyfriend at girlfriend, naunawaan naman daw ng mga magulang ang anak at ibinigay ang kanilang basbas. Lalo pat positibo raw ang epekto nito kay Rizel. Kahit sinasabi ko nga bawal mag-boyfriend, pero pinoprove niya sa sarili niya nga makaya niya yung may boyfriend at saka sa pag-aral. So, na-balance niya kasi. So, nakita naman, nag-Latin honor siya, natuwa naman ako. Binibiro ko nga si, yung youngest niya, sister si Alexa nga. Pwede ka rin mag-boyfriend, Alexa, basta mag-Latin honor kapag graduate. Pero gaya ng mga fairy tale, hindi palaging masaya ang bawat pahina. Dahil sina Rizel at Nikos, pinaglayo ng distansya ng si Nikos ng ibang bansa. Hindi kami sanay na hindi nagkikita halos everyday. Yun yung naging challenge sa pagiging LDR namin. Medyo mahirap yun sa part sa aming relationship. Mag-sideways yung relationship namin kasi hindi talaga namin alam kung ano yung gagawin namin sa feeling na malayo kami. Naku, paano na ang happy ending ng dalawa? Samantala, tulad ni Rizel at Nikos, sina Desiree at Arnel, dinanas rin daw na maghiwalay. 3 araw lang kami nagkasyuta. Kasi niligawan ko siya, sinagot ako ng Friday, pagkabalik ko galing sa probinsya, hiniwalay na naman ako ng 3 araw lang. Hindi 1 linggong pag-ibig, 3 arawng pag-ibig lang. Naudlot man ang kanilang samahan, nagkabalikan ang magkasintahan, at nauwi pa rin naman sa kasalan noong May 18, 2002. At eto pa raw ang tila destiny.
Ang mga magulang ni Nikos, May 18 din pala ikinasal. Nung nag-post ako ng anniversary namin, wedding anniversary, friend kami sa Facebook ng parents niya. May post din yung parents ni Nikos na na anniversary din nila. Kaya naman kung ikakasal man daw ang mga anak nila, ano pa nga bang date ang gugustuhin ng mga magulang? Yung date ng May 18, kasal na namin at saka parents na ni Nikos. Para tatlo na kami. Para tatlo na mag-celebrate. At ipagdasal namin na sila na talaga. Pero ang tanong, magkakatuluyan naman kaya? Sinubok man daw ng LDR, sina Rizel at Nikos hindi raw sumuko sa kanilang love story. We were able to overcome it. We were able to Discover new things about ourselves, like separately. And I feel like that was needed. I feel like that point in our relationship, yun po talaga yung nag-test sa, it made our relationship even stronger. Yeah. At dahil mahigit 6 na taon nang going strong ang dalawa, eto't may pa-love letter pa sila sa isa't isa. You always say how you're swerte with me, but I have always felt that it's the other way around. Or maybe it's both. Maybe we were just meant to find each other, just like how my parents did too. I love you kayo dong. Kabulo na ka, ana. Always and always. Wow. Dili gid delay mga 6 years. Daghan kayo og ups and downs nga ato nagian. Na mga times nga maglisod ta, but what matters is we always choose each other. I know in my heart nga ikaw na ako ang gusto makauban in every season of my life. Ang pag-iibigan, mas lalong tumitibay kapag nag-uunawaan at syempre pa kapag suportado ng mga mahal sa buhay. Sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan, ang fiesta idinaan sa Kamayan. Kakaiba ang eksena sa bayan na ito sa Cagayan. Ang kainan kasi hindi sa kanya-kanyang bahay, kundi narito sa kalsada, nakalatag sa pagkahaba-habang lamesa. At nakakamay pa ha? Anong paandar nga ba ang meron dyan? Dito sa bayan ng Sanchez Mira, tuwing sasapit ang 2nd linggo ng Setyembre, may kakaibang pakulo ang kapiestahan. 5 araw lang naman kung i-celebrate nila ito. Nariyan ang mga patimpalak sa sports, cooking, pati na pageant ng mga buntis. At ang pinakaabangan nga raw, ang Kamayan sa Daan. Last year lang po nagsimula ang konsepto ng Kamayan sa Daan dito sa Sanchez Mira. So ito po yung aming founding anniversary dahil kami po ay nagsiselebrate na aming founding anniversary every September 14 of every year. Sana po taon-taon na po itong Kamayan sa Daan at sana po ay maging aktwal ng tradisyon ng ating bayan. Ang Kamayan o Boodle Fight sa Daan, pakulo raw ng Sanchez Mira Tourism Office. Parang iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, pangingisda, turismo, pati na mga negosyo, magsama-sama. Dahil masyado nga raw competitive ang mga residente rito sa tuwing may paligsahan, kaya ito raw ang bahagi ng pista kung saan walang tunggalian, tanging kasiyahan at salo-salo lang. Kaya pati mga taga-kabilang baryo na gustong makipamiesta, pwedeng makiisa. Nag-iimbita po kami ng mga bisita, mga turista to join us din po. Kasi syempre, this is our fiesta and it's always a season of Thanksgiving and fellowship. Kaya the more the merrier po. Si Elsie, kilala raw sa kanilang bayan dahil sa galing niyang magluto? Natuto po ako magluto nung first year high school pa lang po ako. So hanggang noon ay tinatawag-tawag na nila akong magluto kung may okasyon sa mga kapitbahay namin. Dati raw cook si Elsie sa pampublikong eskwelahan ng Sanchez Mira. Pero nang minsan daw matikman nila ang luto niya, si Elsie naging instant cook na ng bayan sa tuwing may espesyal na handaan. 4 na taon na po ako dito sa munisipyo. Ay lagi akong tinatawag na magluto kung may mga bisita. Pero bukod sa racket niya sa kusina,
Magsasaka at janitor din daw si Elsie sa munisipyo. Kailangan daw nilang kumayod mag-asawa para sa pag-aaral ng dalawa nilang anak. Pero ngayong araw, mas inspirado raw magluto si Elsie. Ang rarampa sa 300 metrong lamesa, lechon, igano, talong, okra, at ang ipinagmamalaking produkto ng Sanchez Mira, ang kanilang longganisa na nagsusumiksik sa bawang. At paborito raw i-barbecue ng mga lokal. Gusto namin ipakilala sa mas maraming tao yung sarap na aming Sanchez Mira Longganisa. Sana matikman din ng ating mga bisita. Matapos pumarada ang musiko at Marjoret, pagpatak ng alas 5 ng hapon, ang mga nakipamyesta excited na sa handaan. Kaya naman, kainan na! Mapalalaki o babae, bata o matanda, maparesidente o bisita. Ang lahat, atak na sa kamayan. Tinatayang 1,600 na katao ng araw ang nakisalo rito. Lahat ng mga naroon sa Kamayan sa Daan ay nakikita ko na ang halos lahat ay magkakapamilya. Hindi man kapamilya sa dugo, pero kapamilya birang isang Sanchez Miranyan. Happy Fiesta po! Dating scholar, nakulong pero nang makalaya, nagsumikat at ngayon, engineer na. Dito sa Don Carlos Bukidnon lumaki ang ngayon 27-year-old na si Daniel. Sa murang edad, tinuring na math wizard si Daniel dahil daw sa galing niya sa numero. Bata pa nga lang daw, scholar na siya at nangangarap na maging isang inhinyero. At kung tatanungin daw siya kung bakit 4 ang lisensya niya sa ilalim ng Professional Regulation Commission, gusto ko po kasing mag-top sa board exam. Kaya panay ako exam ng exam para magbigay honor sa university po kung saan sila yung tumulong sa aking na makatapos sa pag-aaral. Hindi man nakamit ang inaasam-asam na manguna sa board exams, hindi rin naman daw niya inasahan na makakamit ang 4 na lisensya, lalo pat minsan na siyang tumigil sa pag-aaral. Sa ikalawang semester daw kasi niya sa huling taon sa kolehiyo, si Daniel nalihis ng landas at nakulong. Dinakip ako, pinasok ako sa bilangguan. Yun yung reason po na huminto ako sa pag-aaral. Ang maliwanag na kinabukasan ni Daniel na balot ng dilim sa piitan. Malaki po yung adjustments po kasi mahirap doon. 180 degrees opposite sa kung saan ako lumaki na environment. So malaki po yung mga adjustments. Umikot man bigla ang mundo niya sa loob, pilit niyang inilaban ang pangarap na diploma. Laking pasasalamat naman daw ni Daniel na pinayagan siya ng kanyang pinapasukang universidad na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit nasa loob. Nabigyan din po ako ng opportunity na ipagpatuloy yung last semester ko po sa loob. Doon ko po ginawa yung thesis ko. At ang good news daw niya sa gitna ng mga pagsubok, kahit nasa loob noong mga panahong yun, walang palya rin sa pagbisita ang kanyang ina na si Antonia. Ako ang magdala sa iyang exam. Giadto ko sa Muswan, adto na po ko sa PDRC. Paggikan na po sa PDRC, ansira niya ang iyang test paper. Muna akong gibuhat. Nga grabe ang akong sakripisyo for the sake sa akong anak nga makahuman lang yung eskwela, sir. At sa pagtsatsaga, sa wakas, nakapagtapos si Daniel. Sa loob ng halos 2 taong nasa loob ng piitan, si Daniel tuloy ang laban sa buhay habang nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa niya inmate. Naging ano din po ako, manungkulan, yung trustee po, yung parang mayor at saka bastonero kabo sa loob. Yan yung pinagkakabalahan ko po sa loob. Pero sa gitna ng mga ito, may isa pang hamon na sumubok sa katatagan ng binata.
Yung papa ko po ay may colon cancer, stage 4 po. Ang sarap ng tumakas sa mga panahon na yun eh. Makita ko lang si papa na buhay. Patapos na rin daw ang sintensya niya noon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po akong makalabas dito at makita yung parents ko, especially yung papa ko. At tila dininig na nga ng langit ang mga dasal niya. Makalipas ng 2 linggo, nakalaya na siya. Na-dismiss yung case, nakalaya ko. Naabutan ko pa yung papa ko na buhay, pero nasa higaan na po. Ang saya ko kasi naabutan ko pa yung papa ko na nakita pa kami. Sumigla po siya sa panahon na dumating ako sa bahay. At tila ba hinintay lang ang kanyang paglaya. Makalipas lang ang 1 linggo. Tuluyan na ring namaalam ang kanyang ama. Pangako ni Daniel sa pamilya, babawi siya at magtatagumpay rito sa labas. Nag-take ng board exam, pumasa, at electrical engineer na ngayon sa isang government agency. Hindi pa natapos sa isa ha, nagsariling sikap sa pagre-review para sa 3 pang lisensyang kinuha niya. O ha? Busy man sa trabaho, hindi naman daw palalagpasin ni Daniel na bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Lord, salamat Lord. Ang bait po ni Papa. Na-sacrifice yung buhay niya para sa kalayaan ko. Na-realize ko Lord na yung buhay niya, yun pala siguro yung kapalit ng kalayaan ko. Pero mas the best po kayo Lord. Thankful ako sa buhay ni Papa. Thankful din po ako sa inyo. Hindi rin tinatalikuran ni Daniel ang kanyang pinanggalingan noon. Kung kaya't pagkatapos bisitahin ng ama, si Daniel tumungo na rin sa minsay naging tahanan niya. Ito po yung mga pipes na nilibing ko dito. Ito po yung ebidensya po na dito po ako nagtesis sa loob. Sulti sa iya ha, iwas si ma-inspired ang uban ng mga persons deprived of liberty na dili pa ulahi ang tanan, bisag naa mo diri sa sulod. Let your experience as PDL as your lesson learned and inspiration to others, even inside the fellow PDLs and even the outside. Nadapa man noon si Daniel, natutong bumangon at umariba sa buhay. Malipay po ta sa successful sa atong anak. Kay dili basta-basta ang atong nagian, among nagian, pero at the end di ay happy ending yun di ay nga. Naagyoy ka ng kadaugan sa mga pagsulay. Hindi man kapiling ang kanyang ama, mas lalo niyang ginagalingan sa buhay para sa mga taong pinakamamahal niya. Ang success lang makakamit kapag nagpursige ka at hindi ka mag-quit, hindi ka hihinto sa pag-abot ng mga pangarap mo. Dapat masipag ka rin. Kasi yan yung isa sa mga rason na magiging successful ang isang tao. Nalugmok at nadapa man noon, pero ang pagsubok sa buhay, hindi hadlang para bumangon, magpatuloy at maipanalo ang laban. Naway na relax po kayo sa aming mga feel-good kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.